Ngayon, ang ating pong topic ay tungkol ho rito sa quarterfinals. Uusad na ho yung 8 mga mapapalad na mga team, magagaling na mga team dito ho sa quarterfinals o ikatlong elimination sa ilalim nga po ng FIBA World Cup 2023. Ano hong take ho ninyo doon ho sa mga umusad? Ang Italy, ang Team USA, Team Germany, Latvia, Lithuania, Canada, Serbia at itong Slovenia. Dati kinikita ho ba natin na itong mga team na to, mga powerhouse team na to, ang uusad doon sa quarterfinals, Coach? Actually, a lot of surprises, So definitely alam naman natin, yung USA and Canada, they were able to form a good teams. Pero yung mga ibang teams na to, yung Italy right now, yung Slovenia, yung Latvia especially, Germany, okay, I'm really surprised with the performance nitong ng team ng Germany. Pero ang glaring dito right now is kitang-kita mo yung preparasyon ng bawat team. It's not yung all-star selection ang pinag-uusapan na natin ngayon eh. Ang nakikita ko dito sa mga performances ng mga teams that made it to the next etong round na to is yung cohesiveness nila, yung chemistry nila, yung Serbia especially na leading etong buong team na to in terms of assists. Pero I tried to check yung kanilang mga statistics last night. Though pina-follow ko naman halos lahat ng mga games nila, etong mga teams na naglalaro right now are shooting the ball really excellent. More than 50% field goals, halos lahat sila. Opo, oo. Let's take for example itong kaso ho ng Germany, Coach. Sabi nga ho ninyo kanina yung chemistry, team chemistry. Ngayon lamang yata makapaglaro sa isang team itong kanilang top player, itong si Dennis Schroeder na galing dati sa LA. And then itong kasama niya si Daniel Theis, galing sa Boston Celtics dati, nakipag-champion sila sa Boston Celtics. Oo, ngayon lamang yata sila maglaro sa iisang team. And yet yung chemistry ho nila parang matagal nang na-build o matagal nang nandyan, Coach. Oh yeah, it's because it's been a while na naglalaro sila for the team Germany. Though alam naman natin na itong si Schroeder, si Daniel Theis is playing for in the NBA. Pero wag din mawawala yung fact na meron din yung mga kanilang mga support staff diyan, lalo sila Moritz Wagner, though hindi pa naglalaro yung kapatid niya. Pero kung makikita mo, kasi sa akin yung offense sa akin nandiyan lang eh. Pero ang maganda dito right now is kasi doon ko tinitingnan yung chemistry ng isang team on how they defend. Kasi doon mo makikita if they're covering each other's back. In their last game versus Slovenia was winning at the first, pero yung impact ng defense na ginawa nila ng second quarter, limiting itong Slovenia ni Luka Doncic to just 9 second quarter points. Opo. Okay. Sa 8 bansang ito, Coach, 8 team na ito, ano sa inyo yung sa tingin ho ninyo ang biggest na bansa or biggest surprise para ho sa inyo sa mga bansang ito? Ayun, sa akin talaga, kaya that's why if you notice doon sa mga halos sa lahat na kinakausap ko, the team that's really nagpupul ng surprise sa akin dito is yung Latvia. Though wala pa yung kanilang NBA player na nandun si Davis Bertans, pero wala pa si Porzingis diyan, pero he's with the team supporting yung team niya and yung country niya, and this team is really talagang ini-impress nila ako on how they play as a team. Kasi hindi lang naman yung starters nila ang kailangan mo bantayan eh. What they're doing ang kailangan mo panoorin. How they move that basketball, how they trust each other, how they find the open man, at yung kanilang 3-point shooting efficiency. And to think na itong si Porzingis, Coach, saka lamang sa inanunsyo na out of the team, mga 5 days yata bago pag-umpisa ang FIBA World Cup. So meaning kailangan nilang mag-adjust kaunti after nung kanilang mga practice. Okay. Ang ating katandem si Bombo Ever, meron din mga karagdagang katanungan, Coach. Okay, Coach, out of these 8 countries po, ano po yung 4 na bansa na top picks po ninyo na uusad po sa semifinals, Coach? Yeah, sa akin napakahirap na question yan, ganito. Yeah, because all the matchups are really good. Okay, the first game is between Italy and USA. Italy's been playing well after na makalaban natin sila at after ma-meet ng coach nila yung si ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, they're really playing inspired basketball.
USA though suffered the defeat versus Lithuania, still USA is USA. You know that they're gonna bounce back. Germany, Lithuania will be an exciting one. So hindi actually ako masaya na ako nakikita nitong apat na to, and right now parang sa akin may the best win, may the best team wins, kasi if you look at the last 8 right now, and kahit sino umusa dyan sa susunod na round will be a good match-up, kasi it's a brutal schedule. Hindi ganito pala ito, ganun karaming laro. They only magre-rest lang sila ng 1 day, tapos laro agad sila. And the level of competition, hindi rin biro. The level of physicality, it's not that easy. If you watch them live, iba talaga yung girian eh. Iba yung intensity ng mga laban na wala talaga nagle-let up. Wala talaga nagle-let up. Even winning by a big margin already, or even winning sa malaking margin at patapos na yung laro, still napaka-importante na sa kanila ng mga puntos. So that's one thing right now na nakikita mo na ayun yung testament na itong mga teams they're here to win the world championship. Just to follow up, Coach, dun po sa apat na bansa na nabanggit nyo, ano po yung dalawang bansa na posible naman pong papasok po sa finals, Coach? Sa akin siguro yung apat na with due respect with all the teams, pero syempre nagro-root, meron pa rin akong gusto. Sa tingin ko yung papasok sa semifinals is the USA. Number 2 sa akin Germany, Slovenia, and ano yung huling matchup natin? Sorry. Slovenia and Serbia, sorry. Okay. So, Team USA, Team Germany, Slovenia, and Serbia. Yun po yung top 4 ho ninyo. Doon sa apat na ho yun na, Coach, ano yung dalawa ho kaya na, papasok doon sa finals ho natin? Sa akin siguro, ang pakiramdam ko, Germany and Serbia will play in the finals. Wow. So, ibig sabihin yan, if ever, Germany, tatalunin ho niyan ang USA, and silang papasok doon sa finals kung sakali. Sa akin, ayan, Serbia and USA. I'm feeling ko ito yung magpa-finals. Wow. Okay, sige. Coach, one last point sa part ko, kasi nababanggit ho, pinapanood ko kahapon yung press conference ng Team United States of America under kay Coach Kerr. Sabi niya, ang laki ng pagkakaiba o diferensya sa pagitan ng paglalaro sa ilalim ng NBA at coaching sa ilalim ng FIBA. Kasi sabi niya, unlike doon sa NBA na pwede mong ma-project kung ano yung next play nila, sa FIBA, dahil hindi mo nakikita yung mga country o mga team na lalabanan mo, hindi mo ma-project yung next na step nila or kung ano yung play na kanilang gagamitin. Kasi sabi rin ni Coach Kerr kahapon, ang lagi niyang ginagamit ay yung small ball sa ilalim ng Golden State Warriors. So, anong take ko ninyo dito for the last question, Coach? Kasi there are rules na hindi naman na-apply when you're playing in FIBA. Like, you cannot call personal timeouts. It's always coach's timeout. Anytime you can play zone defense. Okay. Tapos, yung level kasi ng physicality, on the ball defender, ito parang halos same with the NBA. Pero yung mga off the ball defenders, ayan ang medyo may leniency in terms of physicality dito sa FIBA. So, kung napapansin mo, yung iba yung hawakan pag wala kang bola . So, that's one thing na kailangan nila mag-adjust. Tapos, syempre, in the NBA, when you have that basketball, meron kang extra step . Dito, talagang hindi ina-allow yung mga extra step. Talagang they're playing the same play, basketball, pero with a different rule. So, sa tingin ko, marami pa ring changes in the future na in order for them to adjust. Kasi we say, talaga namang sila yung pinaka-athletic na mga players sa buong mundo. Pero they're not used to playing itong FIBA rules. Sanay sila NBA rules . So, I think that's the biggest adjustment and challenge right now na nakikita ni Coach Kerr. Yun yung diferensya kung sakali. Coach, maraming salamat. Siguro mga 3 days from now, pagpasok ko nitong semis natin, na baka pwede ko namin kayo maugnay muli para pa rin po sa inyo pong analysis dito, Coach.
Ayan, kay anytime. Maraming salamat din, Genesis. Maraming salamat ever. Okay. Mga kabombo, Caster Nation, ng ating po nakausap ay ang presidente po ng Basketball Coaches Association of the Philippines at siya rin po ay National Program Coordinator ng Philippine Sports Commission, si Coach Louie Jose Gonzalez. Kaugnay pa rin po dito sa FIBA World Cup 2023. Ang FIBA News Update ay inhatid po sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines.